Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan, magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang pinulungan sa talakay tungkol sa mga gawan, pagpapalako at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay tinarahan ng mga proyekto at pagpapatukan ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide! Narito ang mga balita si Boyet Guillermo. Yes! Hello! Hi! Magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang dako po ng mundo na naabot po ng ating programang ito, Balitang Pilipinas Worldwide. Muli po, narito na naman po ang isa nating edisyon ng Balitang Pilipinas Worldwide. Muli, tayo po ay magsama-sama sa 1 oras nating balitaan at pagtalakay sa likod po ng mga balita. At syempre, ang serbisyo publiko ay hindi po mawawala. Araw po tayo ng November 27, yan, November 27, 2023, araw ng Lunes. Araw po tayo ng Lunes, unang araw po ng linggo ng trabaho. Kaya tayo po ay magsipag-sipag, Sipag nang sa gayon ay tayo po ay may maipon, pambili po para sa ating pong Noche Buena. Yan, sapagkat ilang araw na lamang po, ilang araw na lamang po yung iniintay natin, siguro nasa 29 na laang. 29 na lang o 28 Diaz. Hindi ho si Paquito Diaz, ha?
28 dias na lamang po. At malapit na. Aha. Ilang tulog na lamang po yan. Talaga namang hindi na po mapipigilan yung pagsapit po ng Pasko. Kaya naman tingnan nyo, no, mga kaibigan, mga kababayan, no, ang mga establishmento, lalo na sa mga mall. Talaga namang nakikita na ho natin, kabi-kabila na po ang mga dekorasyon. Sa kanilang mall, sa kanilang building. May mga Christmas decor na sila, Christmas light. Yung iba naman nagpa-ilaw na ng kanilang mga malahiganting Christmas tree. No? At talaga namang tinodo na. No, mapapansin niyo talagang Paskong-Pasko sa atin, Kaya talaga naman mararamdaman natin at nakikita natin ang talagang paghahanda, ang ginawang paghahanda po ng ng ating pong mga kababayan sa taong ito. Sapagkat ngayon lamang ho natin na mararanasan ang tunay na kasiyahan, ang diwa ng Pasko. Sapagkat ilang taon din po tayo na hindi tayo nakapag-celebrate. Kaya ito, babawi ho tayo. Babawi. Kaya naman yung mga bata, yung mga bata, mga ninong, mga inaanak, ay nako, ayan. Naka na ba? 23. Oo. Yung 22 ba nakapag ba tayo? Hindi masyado. Oo, hindi masyado. Kaya yan, talagang malalasap natin ng husto ang diwa ng Pasko. Ano po? Alright? At tong oras ho na ito, no? Oras ho ng uwian. Ingat-ingat po tayo. Ingat-ingat po tayo sa ating po mga pagsakay-sakay. At ngayon ho ay wala hong pasok. Wala hong pasok. At medyo maluwag. Maluwag po ang lansangan ngayon dahil wala nga pong pasok ang mga estudyante, no? Dahil inatraso no? Inatraso ba yung bakit walang pasok ngayon? Araw ho ni ni Bonifacio Oo. Mag-ano ho tayo ng sa Atrenta ho ang ni Bonifacio, no? Pero ngayon ay di natin maintindihan baka yun nga inatras ho yung holiday. Kasi alanganin ho yata yan. Alanganin ho. So yan, pinagdiriwang po natin ang araw po ng kapanganakan ni Andres Bonifacio. Kaya ito, ating pong tinatawag ng ama ng katipunan. Ang ama ng katipunan, yan, ay siya. Siya ho ang nanguna. Siya ang nagtatag at naging supremo ng kilusang katipunan para ho makamtan yung ating pong kasarinlan. Mula po sa
pananakop o mula po sa tayo'y nasakop nga po ng Espanya. Aha. Kaya't doon ho nagsimula yung himagsikan para ho tayo ay makalaya. Aha, makalaya sa pagkakasakop sa atin. Ano ho? At mga panahon na yan, mga panahon na ho na yan, marami pong mga Pilipino na mga talaga namang nagbuwis ng buhay, no? Para ho makamtan natin ang kalayaan at ipinaglaban ang ating lupang sinilangan sa kamay ng mga Kastila. Ano ho? Ayan, sa kamay ng mga Kastila. At kung maaalala ho natin, ano? Sabagay, wala pa naman tayo pare-parehas noon. Nalaman lang natin ang mga pangyayari ng dahil po na isulat sa aklat at naituro sa paaralan. Ano ho? Wala naman tayo mga panahon yan. Pero kung isipin po natin, nakakabilib po ang mga tao noon. Ano? Nakakabilib sapagkat napapanood ho natin, ano? Akmang-akma naman ho yung mga napapanood natin na biruin ninyo. Ang mga kababayan ho natin, lumaban ho sa mga Kastila na talaga namang may tapang at katalinuhang ang kanilang pinuhunan. Sa kabila ng ang kanilang mga sandata lamang ay mga tabak. Ano? Yan lang ho. Tabak lang ang ating sandata. Kaya talagang kumbaga sa labanan talagang argabyado, no? Argabyado laban sa mga mahahabang sandata, rifle, no, ng Kastila. Kung saan meron pa silang mga kanyon-kanyon ng mga panahon na yon. Tayo wala naman hong kanyon. Naagaw lang ho natin yung kanyon eh. Ano ho? Yun lamang ho talaga ang ating panlaban, yung tabak. Kaya isipin ho ninyo, no? O kahit si Andres Bonifacio, yun lamang din naman ang kanyang yun lamang din ang kanyang gamit para ipagtanggol, ano? Ipagtanggol at makipaglalaban sa mga Kastila. Talino lang ho, ano? Talino lang ho ang ginamit. Talino at tapang. Una yung talino, kaya tayo ho ay nagwagi. Nagwagi ho tayo. Sa kabila ng yun lamang ho ang ating sandata. Ano ho? Pinagdiriwang ho natin ito. Kasaysayan na ho natin. Ano ho? Dahil po sa mga tao na nagbuwis ng buhay para makamtan natin ang kalayaan, sana ang atin lamang po ay wag na ho sana hong maulit yung mga ganyang mga pangyayari. Ano ho? At sa panahon na ito, meron ho tayong naaaninag, di ba? Na hindi pagkakaunawaan. No? Sa bagay, hindi pa naman din. Ano ho? Hindi pa naman ho hindi naman ho tayo binibigla. Yun nga lang ho, yun nga no, paunti-unti na sinasakop ang ating ilang mga teritoryo, no? Ilang teritoryo natin. Sana yung bagay na yan, ano, masolusyonan
at huwag hong dumanak ng dugo sa pagitan po ng dalawang bansang nag-aagawan o pinagtatalunan ang West Philippine Sea. Ano ho? Sapagkat pag nagkaganon, yung mga inosente, mga inosente natin mga kababayan ang talo, ang maapektuhan kapag sumiklab na nga po yung galit. Ano ho? Sumiklab ang hindi pagkakaunawaan ng Pilipinas at ng China. Ano ho? Yan ho ay ating ipagdasal. Oo. Tayo ho, nakikita naman ho natin na tayo ay talagang kulang na kulang. Ano, kulang na kulang tayo sa mga kagamitan na pandigma. No, kulang na kulang ho tayo. At ngayon iba na ho hindi katulad ho nung araw. Ano, talagang ang iilagan mo lang nung araw bala. Mga bala at mga di natin ano ba yung ginagamit nila noon? No? Yung kanyon. Ngayon iba na ho Iba na ho ang mga high-tech na ho ang kagamitan. Ano ho? High-tech na. Talagang pupulbusin ka. Ano? Pupulbusin ng isang bansa kapag ang mga gamit na yan ginamit na sa pagganyang nagkakaroon na ho ng gera. No? Kaya tayo manalangin sa bagay na yan. Huwag ho sanang matuluyan. At pagdasal ho natin ang ating mga pinuno, ating mga opisyal ng ating pamahalaan na sila ay bigyan ng liwanag ng mga pag-iisip at talino para makita nila ang magandang solusyon at maitakwil ang hindi magandang solusyon tungkol po dyan sa inaagaw na ating teritoryo. Ano po? Kaya po yun ho ang ating may tutulong. Wag na rin ho tayo na tayo ay magpadagdag pa tayo pa ang manggatong kumbaga huwag nating gatungan at huwag nating painitin ang magkabilang panig para ho ay hindi ho mangyari yung ating pinangangambahan. Tandaan po natin, so, ang mga kabataan, ang mga walang kinalaman at mga inosente ho ang talo na maapektuhan po. Kung sisiklab ang gera. Ano ho? Wag ho natin isipin ho yan. Po. Alright. Tayo po, sa ngayon, ho tayo, nakakapag, maganda yung ating panahon ho ngayon, medyo, yun nga lamang po sa ibang lugar, dito sa Metro Manila, maganda-ganda. Yun lamang naman po mga nakalipas na araw, shoreline lang ho ang problema, saka yung hanging amihan at kaya ho nakakaranas ho tayo ng makulimlim na panahon at kuminsan ay sa ibang lugar ay talaga naman ho ulan ng ulan.
Kaya yung mga ibang lugar ay binaha, dahil sa patuloy ho na pag-ulan. Pero sa ngayon, ito medyo maganda ang panahon natin. Maganda ang panahon na ating nararanasan ngayon. Para bang hindi aking boses medyo Okay, sige tayo po ito tulad din ho itong ating katulad nga ho nitong ating mga kababayan din ho sa Israel dahil nga din po diyan sa gera ho diyan sa Israel sa pagitan ng Hamas sa militant. Yung ating mga kababayan ay naiipit ho diyan. Subalit hindi naman ho tayo pinababayaan ang ating pamahalaan at patuloy po ang kanilang pagkaon, pagsundo at pagpapauwi sa ating mga kababayan na nais nang umuwi dahil naiipit ito sa bakbakan. Kaya at meron din ho tayo mga mga kababayan din po na hinostage. Hinostage po. Yan ho sa Red Sea. Yung ho ito, yung mga seafarers naman ho natin ito na 17 Filipino seafarers na hinostage po ng rebelde rin naman ho ng Yemeni rebel group na yan ho yung mga yan po yung mga bandido sa karagatan mga pirata tawagin din po na kung saan umaakyat ho ng mga barko hostage ng mga tripulante at pinatutubos pinatutubos at kaugnay po niyan nakikipagtulungan po ang bansa, ang ating gobyerno sa ibang mga bansa para ho sa kaligtasan po at pagpapalaya sa 17 Filipino seafarers na yan na kung saan nga po ay hawak ngayon hostage ng mga rebeldeng grupo na Yemeni. Ayon po sa Department of Migrant Workers, yan, officer in charge Hans Leo Kakdak, mayroon ng koordinasyon daw ang kanilang kagawaran sa mga foreign government na makakatulong sa pagliligtas at pagpauwi sa mga tripulanting bihag ng naturang rebelding grupo. So, bukod po sa pahayag, sinabi ho ng Department of Foreign Affairs, Undersecretary Eduardo de Vega, na sa ngayon ay nabatid nilang nananatili na nasa mabuting kalagayan ang naturang mga seafarers. Maayos ho daw ang kalagayan naman. Siyempre, itong mga kababayan natin to, itong ating mga seaman na to, ang mga pamilya nito, mga nag-aalala na. Sa kabila ay sinabi rin ng opisyal na nakatanggap sila ng mensahe mula sa rebelding Houthi na patuloy nilang bibihagin ang barko pag-aari ng Israel. At hanggat patuloy na sinasakop at sinasalakay ng Israel ang Gaza.
may kaugnayan din po pala ito sa gera sa pagitan ng Israel at Hamas. Mhm. Kaya ayan may mga pagbabanta. Ano ho? Patuloy daw hong sasakupin. Oh. Bibihagin yung ang mga barko na pag-aari ng Israel. Sa ngayon may ano na ho kung di tayo nagkakamali, nagano na ho nagkaroon na ho yata ng ceasefire dahil nagkaroon ng kasunduan na magpapalaya ang Hamas ng mga bihag nito. Ano ho? Humingi sila ng ceasefire para makapagpalaya. So, dahil dito sa puspusan ang pagsusumikap ngayon ng pamahalaan upang matiyak ang pagpapalaya at ligtas na makakabalik sa bansa ang naturang 17 Pinoy seafarer. Ayan. So, nawa yung ating mga kababayan na yan ay makaligtas sa kamay po ng mga grupo na yan, mga rebelding grupo. No? Sila hong maintindihan bakit nakakasampa sa barko. Talang maliliit lang ho ang gamit yan eh. Sabagay, siguro ang mga barko ho ng ating mga seafarers wala naman hong mga kagamitan ho yan na panlaban. Kasi sa iba ho dyan, mga oil tanker. Mga oil tanker. Pero dapat sana meron sila mga escort na otoridad, para pag may mga ganyang pagkakataon, ganyang pangyayari, maipagtatanggol nila ang kanilang barko, dahil mga armado ho yung mga rebelde ho na yan eh. Armado ho yan, yung mga pirata na yan. Dapat naiisip din nila na sila ay merong gamit dyan. Kasi yan ho ay tutuusin hindi naman ho makakaakyat yan kung yan ay di ba? Sasabayan ho ng sasabayan ho din eh. Pero laging ganun ho. Lagi ho na may ulat na ganyan na hostage ang barko, hostage ng mga pirata at yan pinatutubos. Hindi na nagtanda tuto. Dapat pag ganyan ho meron na silang escort. May escort o kaya ay bigyan na rin ho sila ng armas para ho kung sakali nga hong mangyayaring ganyan ay maipagtatanggol nila kanilang sarili. Right, next tayo po ay maiba naman po sa ating samaya, parang masama yung boses ko. Yan, magandang balita naman po ito. Ang Israeli government ay tiniyak daw ho na makakatanggap ng tulong ang mga OFW na pinalaya ng Hamas. Yan, marami rin ho tayong mga kababayan na hinostage din ho ng mga grupo ho ng Hamas. At meron pa rin ho yata tayong dalawang kababayan pa na hindi nalolocate o hindi nakikita.
Ano ho? So, yun. Sabi ho ng Israel, tinitiyak ho ng Israel government na makakatanggap ng Social Security benefit at regular na sahod ng mga Filipino caregiver na si Jimmy Pacheco na kasamang pinalaya ng mga Hamas. Jimmy, yan, yung isang caregiver. Nakakabilib din naman ho talaga rin ating mga kababayang caregiver, no? Hindi ho nila inisip na iligtas lang ang kanilang sarili, no? Talagang hindi nila iniwan ang kanilang mga inaalagaan. Ganyan talaga ang puso ng isang Pilipino. Oho. Ganyan ho talaga ang ugali ng Pilipino, ng ating mga kababayan. Merong paki. May paki. Kumbaga, concern. Hindi ka iiwan sa anumang kagipitan. Kasi sanay ho tayo na, di ba, na lumaki tayo sa salitang walang iwanan. Di ba? Kaya nadadala natin yan sa ibang bansa. At nakakatuwa naman, ano? Dahil pag may narinig kang ganun, ang Pilipinas, ang Pilipino, sumisikat dahil sa ganyang katangian ho natin, sa magandang katangian na yan, na tayo ay hindi nang iiwan, no? Hindi nang iiwan. Anuman ang mangyari, buhay man ang kapalit. So, si Jimmy Pacheco daw po ay isa sa mga 200 na mga bihag ng Hamas. Imagine, 200 pala ang bihag po ng grupong Hamas mula nang atakihin nila ang Israel noong October 7. So, ayon po sa Philippine Embassy sa Tel Aviv, bibigyan ng Israel government si Pacheco at pamilya nito ng lifetime Social Security benefit. Wow! Ang habang buhay na security benefit at regular na kompensasyon gaya ng ibinigay sa mga Israeli national. So, ganda, no? Regular yun, na kompensasyon. Regular, monthly, makakatanggap. At lifetime, panghabang buhay. Parang, pensyon. Dito. Dito sa atin, sa SSS, pensyon. Personal na, binisita po ni Israeli Foreign Minister Eli Cohen si Pacheco sa paggamutan kung saan ito dinala matapos na sila ay palayain. Naasahan din ng embahada na marami pang mga bihag ang papalayain ng mga Hamas sa mga susunod na araw. Oho, asahan po natin yan sapagkat siguro sila ho tanda na rin ho yan ang paghina ng kanilang puwersa. At sila ho ay humihiling na ng ceasefire at yan nga, sila ho ay nagpapalaya ng kanilang bihag. Pag hindi ho talaga sila humupa, tumigil, mauubos ho sila. Nauubos ho sila. At talaga hong hindi sila tatantanan, hindi sila titigilan ng Israeli forces. Pagkat marami pong nadamay na bata, maraming nadamay na bata sa ginawa ho nila
pagpasok, paglusob sa teritoryo po ng Israel. Ano? Alright. Oy, si Utol nanonood, si Utol Danyo Guillermo. Hello, kuya. At Kinatuan ni US President Joe Biden share mo, ang share. patuloy na pagpapalaya ng mga Hamas militant. Alright. Sige, ba? Parang may ano pa ba? Sige, ano muna pag magano muna tayo. Oh. Magano muna tayo. Mag-commercial muna tayo para ano? Parang wala ako sa ano. Commercial muna tayo. Huwag po kayong aalis ha. At kami po'y magbabalik. Pakikilala lang po namin ang aming pila. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWD is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DCWG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Sa programang pinulungan ng talaman upang sa mga gawan, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinalahan ng mga proyekto at pagpapatukan ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonion at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipintagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang kapagating balita si Boyet Guillermo. Alright, maraming salamat po sa inyo pong paghihintay sa inyong lingkod at ako po ay hindi nyo iniwan. Yan. Alright. So, tayo po ay syempre dadako na po tayo sa ikalawang yugto ng ating programa. Tayo po ay magsisimula na ng ating
pagbabalita. Alright, narito na po ang ating mga ulo ng balita. MNLF nagpahayag ng suporta sa pag-aaproba ng Pangulo sa Amnestia Proclamation para sa kapayapaan at reconciliation. DSWD tiniyak ang patuloy na tulong para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Pilipinas nakikipagtulungan na sa ibabang bansa kaugnay sa ligtas na pagpapalaya sa 17 Pinoy hostages sa Red Sea, ayon yan sa Department of Migrant Workers. Israeli government tiniyak na makakatanggap ng tulong ang OFW na pinalaya ng Hamas. Do it! Just do it! Pagpapatupad ng irrigation project sa buong bansa, pinamamadali ng Department of Agriculture. 3 oras na power interruption sa NAIA, mararanasan kasunod na rin ng nakatakdang electrical maintenance work sa November 29. Walong delinquent employee sa Parañaque City pinadalhan ng notice of violation ng SSS. Malawak ang kilos protesta sa November 30, isasagawa ng mga labor group sa Maynila. Mahigit 100 katao tinukot ng mga armadong sospek sa Nigeria. Nagpahayag ng suporta ang Moro National Liberation Front o MNLF sa paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Proclamation No. 406 na nagbibigay ng amnestia sa kanilang mga miyembro para magbalik loob sa gobyerno. Sa opisyal na pahayag ni Office of the Deputy Speaker, Ustad Abdul Karim Tan Miswari, sinabi nito ang Proclamation No. 406 ay patunay ng commitment ng gobyerno para sa pagkakaisa, kapayapaan at rekonsilasyon. Magsisilbi rin anya ito ng mahalagang akbang para sa pagkakaroon ng national unity at pag-promote ng mapayapang nasyon. Sa pag-aprobaan niya ng amnestiya, nagpapakita na seryoso ang Pangulo sa pagkakaroon ng dialogo at negosasyon para marisolba ang anumang conflict laban sa gobyerno. Dagdag pa ni Ms. Wari na ang desisyong ito ng Pangulo ay hindi lang susuporta sa reintegration ng mga miyembro ng MNLF sa komunidad sa halip na magko-contribute rin sa nation building. DZGG! Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang patuloy na tulong para sa mga biktima ng magnitude 8.8 na lindol na tumama sa bahagi ng Mindanao. Ayon sa kalihim, napagkasundo ang ipagpatuloy ang pamimigay ng suporta sa food pack hanggang sa kakailanganin ng mga apektadong lokal ng pamahalaan. Siniguro pa ng DSW official ang walang patid na pamamahagi ng tulong sa pamamagitan ng assistance to individual in crisis situation, programa ng ahensya, habang iba pang tulong ay target na makumpleto ng DSWD feed office sa mismo o bago ang December 15. Maliban dito, mamamahagi din ng tulong pinansyal ang naturang kagawaran sa pamamagitan ng Emergency Cash Transfer Program. Simula sa Enero ng susunod na taon, nitong Lunes, pinangunahan ng kalihim ang pamamahagi ng AICS payout sa 1,000 benepisyaryo sa Malapatan at 600 beneficiaries sa GLAN sa lalawigan ng Sarangani
na tinamaan ng malakas na lindol. Habang nakatanggap naman ng mga nasiraan ng bahay ng 10,000 piso bawat isa at ang mga bahagyang napinsala ang kanilang bahay ay nabigyan ng 5,000 piso bawat isa. DZWG. Patuloy na nakikipagtulungan ngayon ang Pilipinas sa iba pang mga bansa para sa ligtas na pagpapalaya sa 13 Filipino seafarers na biktima ng hostage taking ng isang Yemeni rebel group sa Houthi sa Red Sea. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, mayroon ng koordinasyon ng kanilang kagawaran sa mga foreign government na makakatulong anya sa ligtas na pagpapauwi sa mga tripulanting bihag ng naturang rebelding grupo. Samantala sa bukod naman na pahayag ay sinabi na ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na sa ngayon ay nabatid nilang nananatiling nasa mabuting kalagayan ang naturang mga seafarers. Ngunit sa kabila nito ay sinabi rin ng opisyal na nakatanggap sila ng mensahe mula sa rebelding Houthi na patuloy nilang bibihagin ang barkong pag-aari ng Israel hanggat patuloy na sinasakop at sinasalakay ng Israel ang Gaza. Dahil dito ay puspusan ang pagsusumikap ngayon ng pamahalaan upang matiyak na mapapalaya at ligtas na makakabalik sa bansa ang naturang 17 Pinoy seafarers. DZWG. Alright, tatanggap tayo ng buenmanong pagulat mula sa labas ng ating himpilan. Kaso ni De Lima versus ex-DOJ Secretary Aguirre Guevara muling uusad. DZWG. Patrol Report. Si Zara May Laureño ang magbabalita. Sige nga Zara sa detalye. Kasama ang Boyet, binaliktad ng Court of Appeals ang naging pasya ng Office of the Ombudsman na nagbabasura sa kasong kriminal at administratibo na inihain ni dating Senadora Laila de Lima sa mga dating kalihim ng Department of Justice na sina Vitaliano Aguirre II at Menardo Guevara. Sa desisyon ng CA Special 7th Division, pinayagan ng hiling ni de Lima na baliktarin ang desisyon ng Ombudsman dahil sa kakulangan ng due process. Ayon sa kampo ni de Lima, kumuha ng mga convict si Aguirre para tumayong testigo laban sa dating senadora kahit may kaso silang may kaugnayan sa moral turpitude na isang paglabag sa Section 10 na Republic Act 6981 o Witness Protection, Security and Benefit Act. Dahil dito, inakusahan ni de Lima si Aguirre ng felony of dereliction of duty sa paglabag sa Section 3 of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act o RA 3019. Nagkaroon naman si Guevara ng gross misconduct at negligence sa illegal na pagpasok ng mga convict sa Witness Protection, Security and Benefit Program. Pero ibinasura ng Ombudsman ang mga kaso noong 2019 at 2020. Gayun din ang inihaing motion for reconsideration. Sa ngayon, isa na lamang ang natitirang kaso ng dating senadora matapos ibasura noong 2021 at nitong Mayo ang unang 2 drug charges. Ako si Zara May Laureño, nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito. Dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat Zara May Laureño. Tiniyak ng Israeli government na makakatanggap ng Social Security benefit at regular na sahod ang Filipino caregiver na si Jimmy Pacheco na kasamang pinalaya ng mga Hamas. Ang 33 taong gulang na si Pacheco ay isa sa 200 mga bihag ng Hamas mula nang atakihin nila ang Israel noong Oktubre 7. Ayon sa Philippine Embassy sa Tel Aviv, nabibigyan ng Israeli government si Pacheco at pamilya nito ng lifetime Social Security benefit at regular na kompensasyon gaya ng ibinibigay sa mga Israeli national. Personal na binisita ni Israeli Foreign Minister Eli Cohen si Pacheco sa paggamutan kung saan ito dinala matapos na sila ay palayain. Inaasahan din ng embahada na marami pang mga bihag ang papalayain ng mga Hamas sa mga susunod
na araw. DZGG. Pinamamadali ng Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa National Irrigation Administration o NIA ang implementasyon ng irrigation project sa buong bansa. Ayon kay Chu Laurel, malaki ang maitutulong nito para mapabuti ang produksyon ng mga magsasaka sa kanayunan. Binigyan ng direktiba ni Secretary Laurel si NIA Acting Administrator Eddie Guillen matapos makapagpulong ang kalihim sa mga namamahala sa national at communal irrigation system sa South Central Mindanao. Dumalo kasi sa Regional Irrigators Association Congress si Chu Laurel upang palakasin ang suporta ng agricultural production para sa food security alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. DZGG. Makakaranas ng 3 oras na power interruption sa November 29 ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 kasunod na rin ng isasagawang electrical maintenance activities. Magsisimula ang schedule outage ng alas 12 ng hating gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA, ang isasagawang maintenance work sa electrical system ng nasabing paliparan ay ang pag-upgrade ng power cable, pagpapalit ng medium voltage, circuit breakers, relays at pagsasaayos ng protection settings. Mananatili namang fully operational ang lahat ng critical system gaya ng check-in counters, immigration booth, security scanners, boarding bridges, conveyor belt at iba pang mahalagang pasilidad ng airport. Ang electrical maintenance activities ay isasagawa para maiwasan mangyari ulit ang aberya ng bagong taon kung saan libo-libo mga pasahero ang naapektuhan matapos na makaranas ng technical issues ng Air Traffic Management Center ng paliparan. DZGG. Isa pang pagulat ang ating tatanggapin mula sa labas ng ating himpilan, ERC, nagpaalala sa power firm na may anti-competitive practices. DZGG. Patrol Report. Si Tani Capiral ang magbabalita. Sige nga Tani, sa detalye. Boyet nagbabala ang Energy Regulatory Commission o ERC sa Meralco na huwag gumawa ng mga anti-competitive practices o pandaraya ng ilang negosyante kaugnay sa isinasagawang competitive selection process para sa 1,800 megawatt power supply agreement. Layo ng power supply agreement na matugunan ng Meralco ang tumataas sa demand ng mga customer nito para sa susunod na taon. Ayon kay ERC Chairperson Manalisa Di Malanta, sinabihan na nila ang Meralco na tiyakin na hindi magiging limitado ang bilang ng mga potential bidders at nabatid na 6 ang potential bidders para sa competitive selection process na kinabibilangan ng GN Power Dinginin, First Nat Gas Power, SP New Energy, Mariveles Power Generation, Excellent Energy Resources at Mansilok Power Partners. Iginiit ni Dimalanta na bilang regulator ng power industry, mandato ng ERC na pasiglahin ang kompetisyon, hikayati ng market development at tiyakin na mapaparusahan ang nag-aabuso sa market power sa industriya. Una nang pinuna ni Congressman Dan Fernandez ang terms of reference para sa selection process na mistulang kumikiling lamang sa iilang power firms dahil ang mga power plants na maaaring sumali sa proseso ay limitado lamang sa mga kumpanyang nag-ooperate simula January 2020. Muling iginiit naman ni Meralco Vice President at Head of Corporate Communications Joe Zaldariaga na fully compliant ang Meralco sa lahat ng government regulations at ipinagmamalaki na nalagpasan pa nito ang level of service na hiningi ng ERC.
Ako po si Tani Kapiral, nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Tani Kapiral. Kinumpirma ng Social Security System o SSS na 8 employer sa Parañaque City ang pinadalhan ng Notice of Violation ng ahensya. Ayon sa SSS, ang 8 delinquent employers mula sa Sun Valley at Merville ay pinayuhan na makipag-ugnayan sa SSB Kutan Sun Valley Branch sa loob ng 15 araw para isettle ang kanilang kontribusyon na delinquencies. Paliwanag ng SSS, inisyuhan ng mga retail establishment ng Notice of Violation sa isinagawang Run After Contribution Evaders o RACE Operation kamakailan. Natuklasan na mayroong 1.70 million pisong unpaid contribution at karampatang penalties ang mga employer na nakaapekto sa 82 o 82 manggagawa nito. Kapag nabigo ang mga employer na bayaran ang kanilang obligasyon, ay tuluyan na silang masasampahan ng kasong sibil at kriminal dahil sa paglabag sa Republic Act Number 11199 o ang Social Security Act of 2018. DZWG. Nakatakdang magsagawa ng malawakang kilos protesta ang iba't ibang labor group sa araw ng Huwebes, November 30 sa Maynila. Ito ay kaugnay sa paggunita ng ika-160 na birth anniversary ni Gat Andres Bonifacio. Kabilang sa mga lalahok sa marcha patungong Mindiola ay ang Buklurang Manggagawa, National Confederation of Labor, Kilusang Mayo 1, Association of Genuine Labor Organization at All Workers Unity. Magtitipon-tipon ng mga realista sa bahagi ng Kalaw at magmamarcha patungo United State US Embassy. Pagdating naman sa Mindiola, sasamahan sila ng mga mas maraming bilang ng realista at ipapanawagan ang pagtigil ng kontraktualisasyon at union fasting, dagdag sahod para sa mga manggagawa at pagbasura sa Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program. DZWG. Nasa 100 katao ang dinukot ng mga armadong kalalakihan sa Nigeria. Lula ng mga motorsiklo nang lumusob ang mga sospek sa Para. Nasabing dinukot ang mga ito matapos na bigong magbayad sila ng buwis na sinisingil ng mga sospek. Hindi na bago ang nasabing pagdukot sa mga residente ng mga armadong sospek kung saan madalas itong ginagawa para makahingi ng pera sa mga residente. DZWG. Isa pang pagulot ang ating tatanggapin mula sa labas ng ating bansa. Biden, ikinatuwa ang tuloy-tuloy na pagpapalaya ng Hamas ng kanilang bihag. DZWG. Patrol Report. Si Dan Guillermo magbabalita, sige nga Dan sa detalye. Ikinatuwa ni US President Joe Biden ang patuloy na pagpapalaya ng mga Hamas militants sa kanilang mga bihag. Kabilang sa 17 pinakabagong pinakawalan ay ang 4 na anyos na American-Israeli citizen na si Abigail Edan. Sinabi nito na gumagawa sila ng paraan kasama ang ilang mga bansa para mapalawig ang 4 na araw na tigil putukan na magtatapos ngayong araw na ito. Umasa rin ito na tumugon ang mga Hamas sa panawagan na mapalaya ang lahat ng mga bihag. Ito si Dan Guillermo nag-ulat para sa DZWG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Dan Guillermo. Alright, dyan po nagwawakas ang ating po mga ulo at nagbabagang balita ngayong araw po ng Lunes, November 27, 2023. Ang mga balita ay nakalap po
ng bulwagang balitaan ng DZWG Broadcasting Studio. Okay, wala na po tayong oras at tayo po ay eksakto na nakaraos sa ating pong isang oras na programa. Kaya ako po ay labis na nagpapasalamat po sa inyo po patuloy na pagtangkilik sa programang Balitang Pilipinas Worldwide. Maraming salamat po at higit sa lahat, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa kanya pong patuloy na pagsubaybay at pag-iingat sa DZWG Broadcast Studio at siyempre sa kanya pong tiwala na ipinagkaloob po sa inyong lingkod. Salamat Lord sa iyong tiwala na ako ay makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamagitan po ng paghahatid ng balita at impormasyon at serbisyo. Lord, thank you very much. Sa ngalan po ng aming News Director Jun Hariol, sa technical side G. Laureño at John Paul Destura. Ako naman po si Boy Guillermo, pansamantalang nagpapaalam at nag-aanyaya. Bukas po muli sa ganitong oras, alas 5 hanggang alas 6. Magkapanooran at magkapakinigan pa rin po tayo. 28 days na lang po, Pasko na! Yan. Maraming salamat. Magandang gabi. Diyos mabalo sa inyong gabos. Ang DZWG, inyo ito. Dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.